Panginoon, dakulain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-ingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti, at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos.
Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit, ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig. Isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupi lang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. At itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luluklok ang nagtatagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtatagumpay, kasalo ko habang buhay. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panuhos sa sala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa daking iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kaniya, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Sa lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Huwag po kayong ma-offend sa ating ebanghelyo. Dahil may salitang nakaka-offend. Ano po iyon? Sapagkat siya'y napakapandak. Ano pong ibig sabihin ng napakapandak? Mas pandak dun sa pandak. Di po ba? Kasi okay na yung pandak, alam natin eh. Pero pag sinabi mong napakapandak, mas mababa doon sa pandak. We consider ang pandak nasa 4. Di po ba? Ibig sabihin, mas mababa siya doon sa 4 feet. Hindi lang natin alam, baka 4'11 lang si Sakeo. Alam niyo po, napakaganda ng ebanghelyo. This is the second encounter of Jesus with someone who is waiting for Him to pass by. Yung bang naghihintay na si Jesus ay dumaan. Kahapon yung una. Sino yun? Si Bartimeo, yung bulag. Nung narinig niya na dadaan si Jesus, upang siya ay mapansin ito, siya ay sumigaw. Ipinagsigawan niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. At iyon ay napansin ni Jesus at siya ay pinagaling. Ngayon naman, dahil si Sakeo ay napakapandak, siya ay kailangang umakyat sa puno ng sikomoro upang makita niya si Jesus. Siguro dito galing yung small but terrible. Pag sinabihan ka ng small but terrible, positive po iyon. Ang nagiging negative, small and terrible. Pero small but terrible, ganun talaga si Sakeo. Bakit? Napakaliit pero napakayaman. Di po ba? Napakaliit pero siya'y isang commissioner ng taxes. Imagine niyo, no? Wala pang COA noon. Commissioner ng taxes. Kasi siya yung nakalugar, siya yung nakapwesto sa isang
sikat at dinadaanang lugar, crossroad ng Jericho, na lahat ng dumadaang mga kalakal ay pinapatawan niya ng buwis, small and terrible. Di ba? Kasi yung buwis, wala namang batayan. Pwedeng ipataw ng isang commissioner kung anong buwis, magkano ang halaga, ang pwede niyang ipataw. Kaya siguro siya ay tinaguriang napakayaman. Pero dahil sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon na narinig niyang naroon si Jesus at dadaan dun sa kaniyang pwesto, bigla niyang kinuha ang lahat ng kaniyang kayamanan at naghanap ng lugar upang makita si Jesus. Ito nga ang sikomoro, ang puno ng sikomoro. Alam niyo yung maganda? Siya ay naghahanap upang makita si Jesus. Pero it's a different way around. It is Jesus who sees Zacchaeus. Si Jesus ang nakakita kay Zacchaeus na nandoon sa taas ng sikomoro at tinawag siya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ngayon din, tutuloy ako sa bahay mo. Matalino si Kristo, ha? Para siya'y makakain, kailangan niyang pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Ang gandang pagkakataon, all along, akala ni Zacchaeus, hindi siya kilala ni Kristo. Pero nung nakita ni Kristo, si Zacchaeus, tinawag ang kaniyang pangalan doon sa itaas ng sikomoro. Ang ganda, no? Kailangang umakyat ng isang pinakapandak upang siya'y makita ni Kristo. Paano tayo nakikita ni Kristo? Paano tayo nare-recognize ni Kristo? Ibig sabihin, kailangan din natin ng sikomoro sa ating buhay. At ano yung sikomoro na pwede nating magamit sa ating buhay? Ito yung buhay ng pananampalataya. Dahil kung ikaw ay nananampalataya, palalakasin mo at itataas mo ang batas at sandigan ng pananampalataya sa Diyos upang makita ka ni Kristo. Panalangin ay isa ring sikomoro. Tataasan ko ang aking panalangin sa Diyos. Pagtsatsagaan kong diligin ang pananampalataya at panalangin na ito upang makita ako ni Jesus na nakatayo doon, na umakyat doon, na nagpakahirap umakyat na parang unggoy sa sikomoro para mapansin ni Jesus. Napakasarap kung tatawagin ni Kristo ang pangalan mo ngayon. Dahil tayo'y humahawak at kumakapit sa sikomoro ng ating buhay. Ang pagtsatsaga ng pagsisimba araw-araw ay pag-akyat sa sikomoro ng buhay. Ang pagpapatuloy ng buhay sa kabila ng kahirapan at pasakit ay sikomoro ng buhay. Ang pagyakap sa krus na ibinigay ng Diyos ay sikomoro ng buhay. Upang makita tayo ng Diyos, pagtagumpayan nating akyatin ang sikomoro ng ating karanasan. At ito rin ang nagbigay ng pagkakataon kay Zacchaeus na makasama si Kristo at magsisi sa kaniyang kasalanan.
Ibabalik ko hindi lamang ang pang-apat na bahagi, kung hindi kalahati ng aking kayamanan. Ito ang conversion and repentance kapag nakikilala natin ang Diyos at nakikilala tayo ng Diyos. Alam niyo bang ibig sabihin ng salitang Sakeo? Pure innocent. Ibig sabihin, siya ay naging masama lamang dahil sa trabahong ginagawa niya. Pero sa katotohanan ng kaniyang buhay, siya ay pure, malinis, at inosente sa mata ng Diyos. Huwag nating palitan ang sikomoro ng buhay. Kasi maraming tao ngayon, mayroon ding silang daladalang sikomoro. Ano yung sikomoro ng buhay nila? Kayabangan. Hindi nila makita ang Diyos dahil sa kanilang kayabangan. Kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, ay sikomoro din na naglalayo sa atin sa Diyos. Ano pa? Impluwensya, kayabangan, lahat. Yung bang nagpapataas ng ego ng tao, ay siya namang nagpapahiwalay upang hindi natin makita ang Diyos. Gamitin natin sa magandang paraan ang pagtawag natin sa Diyos at pagtawag niya sa atin ngayon. Tinawag po tayong lahat kanina ni Jesus. Ang sabi niya, uy, guy, bumaba ka dyan. Bumaba ka na, magmimisa ka. Pwede pong matulog na lang ako. Ang sarap matulog, lalo na kung 3:00 ka na nakakatulog. Uy, bumaba ka dyan. Di po ba mga brothers, no? Kayo, tinawag kayo ngayong araw eh. Mas maganda kaya maghimas ng manok, lalo na kapag sa bungero ka sa umaga. Diba, no? Kayo po, lahat tayo, tinawag ng Diyos ngayong araw. Pinababa tayo sa sikomoro upang siya ay ating makaniig ngayong umaga sa kaniyang banal na salita at sa kaniyang banal na tinapay. Katulad ni Sakeo, tayo rin ay bababa upang maramdaman ang pag-ibig, ang awa, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang bawat encounter kay Kristo ay transformational encounter na papanibago tayo araw-araw dahil tinawag tayo at kilala tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Magpakumbaba, bumaba doon sa sikomoro ng buhay. Yun bang ating confidence? Yun bang ating bagay na nagiging kalakasan natin? Magpasakop tayo sa biyaya ni Kristo sa araw-araw ng ating buhay. Kilala po tayo ng Diyos, kilala tayo ni Kristo. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo pang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Sakeo, nakita natin na ang tunay na habag ang pinakamatatag na pinagmumula ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan, sa ngalan ng mga makasalanan, ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan.
Naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon, anumang oras siya'y dumating sa ating buhay, at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo, ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway gantimbalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay nagkasala at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihagin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na pariritaw sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Narito si Jesus, ang Diyos na araw-araw na tumatawag sa ating pangalan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nunungwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.